Oy, warship ng Canada at mga barko ng Chinese Navy nagkasagupa sa Taiwan Strait. Oy, hindi natin alam tong balitang to. At ngayon ay papanoorin natin mga kapatid mula kay Maharlika TV. Pero bago natin to syempre panoorin, hinihikayat muna kita, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanya. At kung subscriber ka na ni Maharlika TV at ngayon ka pa lamang nakabisita rito sa ating channel, pero syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction sa mga balitang nagaganap ngayon sa ating bansa, sa ating kapaligiran, sa West Philippine Sea at kung ano-ano pang mga issue sa internet, mga tol, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Isa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Canada na nakadao ngayon sa pier ng Pilipinas, nakaengkwentro ang mga barkong pandigma ng China sa Taiwan Strait. China gumamit na naman ng laser upang bulagin sana ang mga crew ng Canadian warship, pero hindi ito nagtagumpay. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Yes. Back to the video. So gumamit na naman sila ng laser. Sasabihin na naman nila dyan, ano lang yan? Hand pointing laser lang yan. Nito lang Huwebes mga kapatid, September 14, dumating sa Pilipinas ang barkong pandigma ng Royal Canadian Navy, ang His Majesty Canadian Ship o HMCS Ottawa, para sa isang goodwill visit. Ang pagdating ng barko ay isa lamang sa panimula sa serye ng pagbisita ng mga Canadian warship sa Pilipinas ngayong buwan. Nagmula pa sa Japan ang Ottawa na isang uri ng Canadian frigate kung saan tumawid ito sa tensyonadong Taiwan Strait bago tumuloy sa Subic Bay sa Zambales. Bantay sarado ng mga Chinese Navy ang Taiwan Strait dahil sa mga tensyon nito sa Taiwan at Amerika. Ngunit base sa commanding officer ng HMCS Ottawa na si Samuel Pachel, hindi naman daw sila nakaranas ng anumang makabuluhang pagtatagpo o hamon sa kanilang paglalakbay sa Taiwan Strait. Namataan lamang daw nila ang isang barko ng Chinese Navy. Ngunit ang magkabilang panig ay professional sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paglalayag. No significant encounters throughout our transit when we left on the 14th of August. So nothing of real significance. Ang kanila raw transit sa Taiwan Strait at Indo-Pacific ay nagpapakita na ang Canada ay naninindigan sa mga tuntunin na nakabatay sa international order, at ito ay isang pisikal na pagpapakita ng kanilang pinaniniwalaan. At dagdag pa ni Pachel, maliban sa HMCS Ottawa, dalawa pa umanong Canadian vessel ang inaasahang darating sa Pilipinas, ang MV Asterix, isang auxiliary supply vessel, at ang HMCS Vancouver na darating sa Manila sa katapusan ng buwan. Our transit through the Taiwan Strait is a signal from Canada that we believe first in a free and open Indo-Pacific, and that we believe and stand to a rules-based international order. So that's why we did that transit as we maneuver through this ocean and these seas, that this is a physical manifestation of what we believe in. May habang 134 meters ang frigate na ito ng Canada. Armado ito ng naglalakihang gunship, missile, torpedo at anti-submarine helicopter. At bagaman sinabi ng commander nito na wala silang nagiging problema sa China sa kanilang pagtawid sa Taiwan Strait papuntang Pilipinas, ngunit bago ito napunta sa bansa, nakilahok ang frigate sa Joint Patrol Mission kasama ang mga barkong pandigma ng Japan at Amerika sa East China Sea, kung saan ang HMCS Ottawa ay nagkaroon ng tensyonadong engkwentro sa isang Chinese guided missile destroyer. Ayon sa report noong September 6, habang isinasagawa ng mga barko ng Amerika, Japan at Canada ang joint patrol, mahigpit ang naging pagmonitor sa kanila ng isang heavily armed Chinese destroyer na Luyang. Katakot-takot na mga radio challenge ang natanggap ng mga barko ng Allied mula sa destroyer ng China, kung saan nilapitan din ito ang HMCS Ottawa sa loob ng humigit kumulang 1 kilometro na lamang ang layo. Diba, hindi rin nire-respeto ng China yung tinatawag na freedom of navigation, no? Basta napadaan kahit naman doon sa open sea, mga tol, nire-radio challenge nila. Yun din ang ayaw mangyari ng international community, mga tol, kasi nawawalan ng karapatan yung mga barko na dumaan sa mga dagat na to kasi merong isang nagke-claim na masyadong madamot, no? Kung kaya't ang commander ng barkong pandigma ng Canada ay naglunsad ng intelligence gathering measures sa barko ng China.
Maliban sa naturang engkwentro, wala pang isang linggo mula nang umalis sa daungan ng Yokosuka, Japan ang barkong pandigma ng Canada. Nakatagpo na nito ang mga warship ng China sa hindi bababa sa 3 magkahiwalay na okasyon. At bago pa nila na-encounter ang Chinese destroyer, isang maliit na Navy ship ng China ang gumamit ng laser lights patungo sa HMCS Ottawa na direkta namang tumama sa isang crew ng Canadian warship. Kung titignan nyo mga tol, balikan natin. Ito yung ibang ipinagtatanggol din ng mga politiko rito sa Pilipinas mga tol. Pagmasdan nyo, yung layo ng barko at yung laki ng ilaw. Mga kapatid, laki ng ilaw. May mga nagsasabi hand-pointing laser lang daw yan. Sabi, hindi naman daw ito yung military grade laser ng China. Ano lang daw yan? Maliit lang daw yan. Pero tignan nyo naman, mukha ba siyang hawak-hawak lang ng kamay? Tungo sa HMCS Ottawa na direkta namang tumama sa isang crew ng Canadian warship. O, di ba? Kung titignan mo, ito yung mga ilaw ng barko. Halos magkasing laki lang. Mas malaki pa nga yung ilaw ng laser kaysa dito sa mga to . So ano to? Flashlight? Kasi ito hand-pointing laser. Diba? Anong yan Counter ang Chinese destroyer, isang maliit na Navy ship ng China ang gumamit ng laser lights patungo sa HMCS Ottawa na direkta namang tumama sa isang crew ng Canadian warship. Ligtas at wala namang naging kahit anong injury ang sailor. Higit pa rito, nag-deploy din ng drone ang Chinese vessel ngunit hindi ito lumapit sa barko ng Canada dahil ang naturang barko ay mayroong capability na pabagsakin ng anumang mga hostile drones na nagmumula sa mga kalaban. Samantala sa naturang goodwill visit ng Canadian warship sa Pilipinas, nag-alok din ito sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard ng isang satellite technology na tinawag nilang Dark Vessel Detection na sinasabing nasa huling negosasyon na nila ito sa Pilipinas. Napakaganda po ng satellite technology na ito. Isa itong space-based platform na nagbibigay ng situational awareness at real-time update kung sino ang nasa iyong teritoryo. Ito ay isang napakamakabuluhan, napaka-advanced na teknolohiya, multi-layered at multi-faceted. Matindi ito kapatid kung sakaling makuha ito ng ating Philippine Navy at PCG dahil ang teknolohiya nito ay walang dudang papalakasin ang mga kakayahan sa maritime sa pamamagitan ng kakayahan nitong ma-detect ang mga foreign vessels kahit napatayan nila ang kanilang mga automatic identification system transponders gaya ng ginagawa ng mga Chinese Coast Guard na madalas pinapatay ang kanilang identification system transponders upang hindi ma-detect ng barko ng Pilipinas ang kanilang eksaktong kinaroroonan sa West Philippine Sea. It is a space-based platform that provides situational awareness in virtual real time to officials of who is in your territorial waters. So it's a very significant, very advanced technology. It's multi-layered, multifaceted. Sa pahayag naman ng Canadian Ambassador ng Pilipinas na si David Hartman, sinabi nito na mahigpit na sinusubaybayan ng Ottawa ang mga development sa West Philippine Sea. Malinaw din anyang kinokondina ng Canada ang hindi makatarungang aktibidad ng China sa West Philippine Sea at pinal na umano at may bisa ang arbitrary decision ng UNCLOS. Canada has been, patently unequivocal in our condemnation of some of that activity that has taken place in the West Philippine Sea. The arbitrary decision of UNCLOS is absolutely binding and final. Ang HMCS ay mananatili sa bansa hanggang September 19. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa kaganapang ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo mga tol Ang problema kasi mga tol sa China, sa sobrang sa sobrang freak nila. Mga kapatid, pati yung mga naglalayag na mga barko, nire-radio challenge nila yan. Sinasabi nila, soberanya nila yan, kailangan ng permiso. Nawawala yung freedom of navigation na tinatawag mga tol. At eto nga, kung hindi Pilipinas mga tol, ibang bansa yung kanilang nakakasagupa, yung ibang bansa ang kanilang nakakatagpo. At hindi malabong mangyari mga tol. Etong China, pag hindi nila inhinto at ipinagpatuloy pa rin nila yung mga ginagawa nila mga tol, talagang pagtutulong-tulungan talaga sila. At nakikita naman natin yung suporta ng ibang mga bansa. Nakikita natin na nakikita na nila ngayon, nabibigyan na tayo ng simpatsya dahil tayo yung talagang naglalabas sa international. Nababalita pa nga tayo sa iba't ibang mga international media. Yung katulad nung ginawa nilang pag-water cannon, yung ginawa nilang pangaharang, pangahabol. Pero mga tol, pagdating doon sa kanilang bansa, sa loob ng kanilang bansa, ibang balita ang ipinapalabas nila mga tol. Ipinapakita nila doon sa kanilang mamamayan na parang tayo lumalabas tuloy na masama mga tol. Yun ang nangyayari. Binabaliktad nila yung sitwasyon pagdating doon sa kanilang mismong media mga kapatid. Yan ang problema sa kanila. Ulitin natin, hindi natin sila hate. Hindi natin sila galit, hindi natin sila kaaway mga tol.
Ang gusto lang natin is makuha natin yung respeto. Kilalanin nila na etong West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at wag naman nila tayong ginaganyan. Yun lang naman ang problema natin sa kanila mga tol, no? 'Di ba? Kung usapang kalakalan, kung usapang trade, napakalaking tulong ng bansa nila mga tol. Marami tayong mga binibili sa kanila, marami tayong mga kinukuhang mga produkto sa kanila mga tol. Kahit yung mga ordinaryong mga mamamayan, kumikita, lumalago yung kanilang mga negosyo dahil sa produkto ng bansang China. So hindi natin sila kaaway mga tol. Ang gusto lang natin is ibigay naman nila sa atin yung respeto, 'di ba? Paggalang. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.